Amen. Hallelujah. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Amen. Today is the first Sunday of the month of March. Amen po ba? Ready po ba tayo mag-March? Amen. Mag-marcha. Amen. Hallelujah. Grabe po ang bilis po ng panahon, parang January, February. Ngayon po is first Sunday of the month of March. Amen po ba? So ngayon pong umaga, ready po ba tayo magmarcha? Amen? Hallelujah! Amen! So sabi po ng Diyos ay special po ang araw na ito. Sabihin mo sa katabi mo, today is a special day with our sa atin pong Panginoon. Amen po ba? Hallelujah! Tayo nga pong lahat ay tumayo. Amen? Hallelujah! Tayo po'y mag-ready. Amen po ba? Ready po tayo to worship God. Ready po tayo to glorify God. Amen po ba? To honor God, to worship God, amen. Hallelujah. Ngayon po ay excited po ba ang lahat, amen. Ngayon po ay maaring di po ba ngayon is float parade, amen po ba, maaring sa labas po. Napakarami po ng tao. Pero tayo po ay pinili po natin na dumako sa lugar na ito upang ang Diyos po ang ating sambahin, amen po ba. Ang Diyos po ang ating purihin, amen. Hallelujah. Palakpakan nga po natin ang pinakamalakas na palakpak na papuri sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Amen. So ngayon po umaga, excited po ba tayo na i-worship ang ating Panginoon? Pakinggan ang kanyang salita. Amen. At papurihan po nating ating Panginoon. Naniniwala din po ba tayo na ang Diyos po ang ating tanging manggagamot? Amen po ba? Kung tayo po ay na-broken, amen po na broke, nabasag, tanging Diyos lang po ang ating tunay na manggagamot anuman ang ating sakit karamdaman. Amen po ba? Hindi lang po sa pisikal, kundi sa ating spiritual na pamumuhay. Amen. Kung kayo po may Biblia at sa inyo po dyan sa online, nandito po sa actual, makijoin po kayo sa pagkabasa ng salita ng Diyos na kung naniniwala po kayo na kung susundin lang po natin ang kautusan ng ating Panginoon ay hindi po natin mararanasan ang mga bagay na ito. Amen. Kung susundin po natin ang kanyang mga kautusan na tuntunin sa buhay po natin, ay walang magkakasakit. Amen po ba? Wala pong mawawalan at hindi po tayo makakaranas ng mga bagay na nararanasan ng mundong ito. Amen? At welcome po sa atin dyan sa mga kapatid online, saan man po kayong dako, lugar, gabi man sa inyo, anong oras man po sa inyo. Amen. Luzon, Visayas, Mindanao, welcome po kayo sa ating Sunday celebration of worship, celebration. Amen. Makibasa po tayo sa salita ng Diyos na to encourage na buong puso po nating sundin ang tuntunin, kautusan ng ating Panginoon at alinmang bagay ay siya po ang ating lalapitan, siya po ang ating tunay na manggagamot sa ating pong mga buhay. Dito po sa Exodus chapter 15, verse 26. Amen. Ang sabi po ng Diyos, ang sabi niya, kung ako at ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipaparanas sa inyong alinmang mga sakit sa ipapadala sa Ehipto. Akong si Yahweh ang inyong manggagamot. Palakpakan po natin ang salita ng Diyos. Amen. Hallelujah. Malakas na palakpak na papuri sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. So ngayon po, hindi po natin mararanasan ang anumang sakit karamdaman at tunay po siyang ating pong manggagamot. Kaya ngayon pong umaga, malaya mo pong ibukas ang iyong bibig kung ikaw man ay nahihirapan. Amen. Kung ikaw man ay may dinaranas sa physical o spiritual man, lumapit tayo sa ating Panginoon at buong puso po nating tanggapin sa ating puso na ang Diyos po ang tanging manggagamot po ng ating buhay. Amen. Taas po natin ang ating mga kamay. Ibukas po natin ang ating bibig, maging ang ating puso to receive the Word of God, to promises with God. Amen. Sa atin po, sa Kanya po mga pangako sa atin. Amen po ba yung mga pangako kailanman na hindi po nagbabago. Amen. Mula noon hanggang ngayon. Hallelujah. Tayo pong lahat ay manalangin at idulog po natin sa ating Panginoon. Ano man ang dinaramdam mo ngayon, kapatid. Ano man ang nagpapabigat sa iyong balikat ngayon, kapatid. Maging sa iyong puso o ano man ang iyong daladala. Ikaw, O Diyos, ikaw ay hinihintay ng Diyos na lumapit sa Kanya. Amen. Buong puso po natin siyang tanggapin sa ating mga buhay. O Amang Banal, muli Panginoon, narito po kami sa iyong harapan.
magpapakumbaba, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na Ikaw ang Diyos na aming malalapitan. Diyos na manggagamot ng aming buhay, Panginoon. Diyos na nagbigay sa amin ng buhay at lakas, Panginoon. Use our body, O God. Use our breath to you, worship you. Use our life to glorify you, Lord God, in the name of Jesus' name. Lord, sa oras pong ito, Panginoon, kami pong lahat ay malayang nakakataas ng aming mga kamay. Malayang nakapagbubukas ng aming bibig at ang aming puso, Panginoon, nang may kapakumbabaan, O Diyos, sa umagang ito. Dalangin po namin, Panginoon, ang kabuuan ng aming gawain, Panginoon, sa unang araw o unang linggo ng buwan ng Marso, Panginoon, Lord God. Hallelujah. Today is a special day for you, O God. Hallelujah. Lord, salamat po sa mga anak mo na pinili, O Diyos, na dumako sa lugar na ito, sa iyong bahay-sambahan, upang, O Diyos, ikaw ay aming makatagpo, Panginoon, O Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Lord, pangunahan mo kami, O Diyos, sa kabuuan ng aming gawain, Panginoon. Even, Lord, sa salita mo na aming mapapakinggan, Panginoon. Hallelujah, Lord God, maging ang iyong anak na magiging daluyan nito, Panginoon. Lord, balutin mo siya, O Diyos, ng iyong banal mong dugo, ng iyong banal mong espiritu na dadaloy papunta sa iyong mga anak na uhaw, gutom sa iyong salita, Panginoon. Salamat po, Diyos, maging sa mga kapatid po namin sa online, Panginoon, Lord God. Daluyan mo sila ng iyong banal mong espiritu. Lord God, salamat sa iyong mga anak, Panginoon, Lord God. Maaring ang iba, Lord God, ay nasa labas, Panginoon. Bahagi, Panginoon, sa pagdiriwang ng taunang festival sa lugar na ito, Panginoon. Ngunit kami, Panginoon, ay pinili po namin na makarating sa lugar na ito, Panginoon. Pinili po namin, Panginoon, O Diyos, na papurihan ka at nakilain ang iyong pangalan, Panginoon, O Diyos, sa pangalan mo, Jesus. Salamat po sa iyong mga anak. Kalakasan, gamitin po namin ito, Panginoon. Thank you, Father, Lord God. We honor you. We worship you. Yeshua's name. Hallelujah. Amen and amen. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Amen. So, ready na po ba tayo? Amen. Manatili po tayo nakatayo. Tayo po'y magpupuri sa ating Panginoon. Yan, hallelujah. Magandang umaga po sa ating lahat. At bago tayo magsimula sa ating awitin at papuri sa ating Panginoon, mukhang inaantok pang bawat isa or gutom. Yan, so para mawala ang antok natin, pwede pa ba itaas natin ang ating dalawang kamay? Yan, hallelujah. At ikaway-kaway natin para sa ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Yan, muli natin purihin ang ating Panginoon. Muli natin purihin, awitan ang ating Diyos na buhay. Diyos na dakila. Diyos na walang kapantay. Hallelujah. Come on, ipalakpak po natin ang ating mga kamay. Hallelujah. Hallelujah. Yes. Hallelujah. Come on, yes. Come on, sabayan niyo po kami. Hallelujah. Yes, Lord. We praise your name. We glorify your name, Lord. Hallelujah. Araw-araw, oh Diyos, araw-araw.
sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Sige po, patuloy po natin palakpakan ang ating Diyos. Hallelujah! Wala kang katulad, wala kang katulad. 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 Wala kang katulad, wala kang ano man maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. One more time. Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ikaw at ikaw pa rin. Hallelujah! Hallelujah! Yan, sige po. Minsan ba palakpakan natin ang ating Diyos? Hallelujah! Hallelujah! Yan, bago po ako tumungo sa pangalawang pagkakataon, sino po dito yung binago ng ating Panginoon? Amen? Sumigaw po ng hallelujah ang binago ng ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! At pwede po ba natin itaas ang ating dalawang kamay? At tayo'y umawit at magpuri sa ating Panginoon. Binabago niya ako araw-araw. Binabago niya ako araw-araw. Binabago niya ako araw-araw. Binabago niya ako araw-araw. Ngayon, bukas at kailanman, ang pag-ibig mo ay laging tapat. Binabago niya ako araw-araw. Binabago niya ako araw-araw. Binabago niya ako araw-araw. Binabago niya ako Yes, Lord! araw-araw. Ngayon, bukas at kailanman, ang pag-ibig mo ay laging tapat. Binabago! Binabago niya ako araw-araw. Binabago niya ako araw-araw. Binabago niya ako araw-araw. Binabago niya ako araw-araw. Ngayon, bukas at kailanman, ang pag-ibig mo ay laging tapat. Love, love, love! Love, 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 dahil magmahalan. Love, 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 dahil magsayawan. Love, 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 dahil magamitan ngayon. Love, love, love! Kaya love, 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 dahil magmahalan. Love, 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 dahil magsayawan. Love, 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 dahil magawitan ngayon. Binabago! Binabago niya ako araw-araw. Binabago niya ako araw-araw. Isigaw natin sa Panginoon. Binabago niya ako araw-araw. Hallelujah! Binabago niya ako araw-araw. Ngayon, bukas at kailanman, ang pag-ibig mo Ay laging tapat. binabago! Hallelujah! Binabago niya ako araw-araw. Binabago niya ako araw-araw.
bukas. Ngayon, bukas at kailan. Hallelujah. Ang pag-ibig mo ay laging tapat. Love, love, love. Love, 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 tayo magmahalan. Love, 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 tayo magsayawan. Love, 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 tayo magawitan ngayon. Minsan pa, love, love, love. Love, 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 tayo magmahalan. Love, 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 tayo magsayawan. Love, 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 tayo magawitan ngayon. Tayo magawitan ngayon. Tayo magawitan ngayon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Come on, church. Ipikit po natin ang ating mga mata. Tayo po'y manalangin sa ating Diyos. Come on, church. Let us pray. Lord, maraming salamat sa umagang ito, Panginoon, na iyong pinagkaloob sa buhay ng bawat isa. Lord, salamat sa panibagong araw, panibagong lakas, panibagong buhay na binigay mo sa amin. Lord, muli sa umagang ito, muli ka naming inaawitan, muli ka naming pinapasalamatan, Panginoon. Lord, muli po naming dinadakila, sinasamba, Panginoon, ng iyong dakilang pangalan, Panginoon. Lord, sa umagang ito, kumilos ka. Maghari ka sa buhay at puso ng bawat isa, Panginoon. Ikaw ang aming hari. Ikaw ang aming Diyos. Ikaw ang aming Ama na walang kapantay, na makapangyarihan, na dakila at banal, Panginoon. Kaya sa umagang ito, Lord, tanggapin mo ang lahat ng aming papuri. Tanggapin mo ang lahat ng aming pasasalamat, pagsamba namin. Lord, sapagkat ito'y karapat-dapat. Kay karapat-dapat na purihin, sambahin, awitan, papurihan, Panginoon. Salamat sa mga bagay, sa mga kahanga-hangang bagay na iyong nilikha, Panginoon. Salamat sa iyong walang hanggang pag-ibig, sa walang hanggang kabutihan mo, Panginoon. Sa iyong habag at awa, sa iyong pagmamahal, sa iyong dugo. Wala kang katulad, Panginoon. Tunay na walang hihigit sa iyo. Wala nang papantay sa iyo, Panginoon. Ikaw ang Diyos, noon pa man, ngayon at kailanman, Panginoon. Hallelujah. Wala kang katulad, kay nag-iisa. Ikaw lamang, wala nang iba, Panginoon. Yes, Lord. Come on, church, purihin natin ang ating Panginoon. Pwede po bang itaas natin ang dalawang ating mga kamay at tayo malayang umawit, malayang magpuri sa ating Panginoon. Buksan po natin ang ating mga puso, ang ating bibig. Huwag po tayong mahiya sa ating mga katabi na umawit sa ating Panginoon. Huli natin papasukin, paghariin ang ating Diyos sa ating puso, sa ating buhay. Sapagkat tunay na kung wala ang ating Panginoon ay wala tayong magagawa. Lord, tunay, Panginoon, ang iyong presensya ay sapat na at higit pa, Panginoon. Higit sa aking kailangan, higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin, ay kaya mo
higit sa aking isipin, kaya mong gawin. Bawat araw ko ay hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Come on, let's worship the Lord. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Yes, Lord. Walang mahirap sa'yo. Awitan ng Panginoon ang buong puso. Higit sa aking kailangan, higit sa naranasan, Yes, Lord. higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Higit sa aking kalakasan, ibig na nagkulang. Higit sa aking isipin, Higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Bawat araw mo ay hawak mo, di mangangamba sa piling mo. sa'yo walang mahirap. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang Mahirap sa'yo, walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Yes, Lord. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Walang imposible. Walang imposible sa'yo. Hallelujah. Walang imposible sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang imposible sa'yo. Walang imposible. Walang imposible sa'yo. Hallelujah. Walang imposible sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang imposible. Walang imposible. Walang. Hallelujah. Wala kang katulad. Wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad. Wala nang papatay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, ngayon ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala nang
nang papatay sa'yo. Ikaw ang Diyos. Noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, sa habang panahon, sa habang panahon, wala kang katulad. Hallelujah. Yes, Lord. Wala kang katulad, Panginoon. Wala kang katulad. Wala nang papantay sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Lord, hindi kayang tumbasan ang iyong kabutihan. Hindi kayang tumbasan ni numan ang iyong pagmamahal, Panginoon. Hallelujah. 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 Patuloy ka namin pupurihin. Patuloy ka namin aawitan, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Yes. Come on, church. Come on, pwede bang minsan pa iawitan natin ang ating Panginoon? Bawat araw. Bawat araw ko ay hawak mo. Di mangangamba sa piling mo. Bawat araw. Bawat araw ko ay hawak mo. Di mangangamba sa piling mo. Bawat araw. Bawat araw ko ay hawak mo. Di mangangamba sa piling mo. Bawat araw. Bawat araw ko ay hawak mo. Di mangangamba sa piling. Bawat araw. Bawat araw ko ay hawak mo.
imposible sa'yo. Ikaw ang Panginoon ng mga pangyarihan, walang imposible sa'yo. Imposible sa'yo. Walang imposible sa'yo. Ikaw ang Panginoon ng mga pangyarihan, walang imposible, walang imposible, walang imposible sa'yo. Ang Panginoon na makapangyarihan, walang imposible, walang imposible, walang imposible sa'yo. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Sa'yo lamang ang lahat ng papuri, ang lahat ng pasasalamat, ang lahat ng pagsamba, ang lahat ng pag-awit na ito. Ikaw lamang patuloy ang aming itataas, sasambahin, pupurihin. Wala nang iba, Panginoon. Thank you, Lord. We love you. We love you, Father. We love you, Lord. In Jesus' mighty name. Amen and amen. Hallelujah. Palakpakan ng Panginoon. Hallelujah. 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 Minsan pa nga pong palakpakan po natin ang pinakamalakas na palakpak na papuri po sa ating Panginoon. Amen. Yung pong nakataas ang mga kamay. Amen. Hallelujah. Hallelujah in the name of Jesus' name. Lord, salamat po sa pagkakataon na ito na kami po'y muli mong dinala sa iyong bahay, sambahan. Amen. At tunay nga po na napakabuti po ng Diyos at tayo po'y pinili po natin yung iba maaring nandun po sila sa labas ngayon. Ano? Amen. Napakaganda po talaga ng festival ngayong araw. Ito po ay parang last na po yung palang flower, ano ba tawag doon? Hindi ko na. sorry. Hindi ko po talaga siya talagang kabisado kung ano pong tawag doon. Amen. Float parade, yan. Float parade pala.
Flower Festival. Amen. So, mapalad po tayo. Tayo po pinili po natin na narito kaysa nandun po sa labas. Siyempre po yung mga tao doon nag-i-enjoy po sila. Kasi lalo pag mga first timer po nila na nagpunta dito sa Baguio. Amen po ba? Pero dito po sa atin ay magsaya po tayo dahil pinili po natin na dumako sa lugar na ito upang makinig po ng salita ng Diyos. So, ayan po. Ready na po ba ang ating pastor? Hindi pa? Amen. Amen. Yung po ba yung mga kabataan, pwede po ba kayo mag-move dito sa harap? Amen. Para lalong mag-lighten yung mga beauty ninyo, mga magagandang mukha. Amen. Amen. Hallelujah. Glory to God. Yan, si Nicole. Nicole ba to? Sorry. Pasensya, hindi ako masyadong sa pangalan kasi. So, ayan. Muli po nating palakpakan ng ating Panginoon sa buhay po ng ating pastor. Yan, welcome po Praise sa the ating Lord. mga gawain ngayong umaga. Pwede bang lahat tayo ay tayo po ay mag-pray. Ayan. Iayos natin yung video natin. Ayan. Sige po, let us all pray. Amang Banal, marami pong salamat muli o Diyos sa umagang ito, Panginoon, na dinako mo kami, pinagsama-sama mo kami, Panginoon, sa inyo pong tahanan. Wala pong imposible. Wala pong naging hadlang sa aming panambahan ngayon sapagkat ang dahilan kung bakit kami narito ay upang i-worship ka, Panginoon, i-praise ka, i-please ka, i-honor ka. Ikaw ay parangalan at itaas, Lord, sa aming kalagitnaan. At narito kami, Panginoon, we devote ourselves and our deeper relationship with you. We devote ourselves, Lord, into your words. And we devote, Lord, for fellowshipping for one another. Itong aming pong Sunday celebration, Panginoon, patuloy kaming ma-encourage, ma-empower, ma-inspire, at mabigyan po ng inyo pong instruction sa aming pong paghakbang sa bawat oras, sa bawat araw, habang kami nabubuhay, na tama po ang aming desisyon, tama po ang aming tinatahak na direksyon, at maranasan po namin ang destinasyon na inihanda mo para sa amin. Samahan mo po kami, Panginoon, sa loob ng ilang minuto na aming pong pakikinig, mapa sa church at mapa sa online. Lord, sapagkat itong hangad po namin na kami po ay matuto at makatanggap, o Diyos, ng inyong banal na mensahe sa oras na ito. Gamitin mo po ako, Diyos, bilang inyo pong daluyan ng inyo pong mensahe, at ang aming pong media ay maayos na ang management, Panginoon, at koneksyon, lahat ng mga makikinig nito ay makaranas ng revelation mula sa inyo. Lord, ikaw po ang makita at marinig, and I commit everything to you, Father God. In Jesus' name I pray. Amen. Praise the Lord. Panginoon. Praise the Lord. Ayan, praise the Lord. Can you all be seated po? At purihin po ang Panginoon sa buhay po ng bawat isa. Amen. Parang kailan lang po Amen? Ang bilis ng panahon. Praise God. Amen. So without further ado, dahil ngayon po ay unang araw ng buwan ng Marso. Amen. At wala po akong ibang topic sa inyo kundi ay naitaon po ito ngayong buwan ng Marso. Amen po ba? So sino po excited ngayong March? Amen. Sino po sa inyo ang willing to possess what's the Lord's prepared this month of March? Taas yung kamay. Amen. Sino po sa inyo ang ready to conquer this month of March? Alam niyo po, every time may panibagong buwan, panibagong araw, nakadepende yan sa inyo kung paano tayo naghahanda, paano tayo nagdideklara. So my topic this wonderful morning is all about march forward for the better future. Amen po ba? So March, sakto March 1 ngayon. And then ang topic natin March din. So sa next month, so don't expect na April din. March, April. Tama, akala ko nagkamali ako. Tama ba? So this day, this is our topic. Very beautiful topic from the Bible. Because I want you to see that every day, meron tayong napoposes. Ibig sabihin, meron tayong natatamasa sa buhay na inihanda ng Panginoon. So kaya itong topic na march forward
for the better future because we believe na si Lord meron po siyang prepare na better future ahead. So what we need to do is kailangan po, we need to march forward o kung ayaw nyo magmarcha, yan, mag-jogging kayo. Kung ayaw nyo naman mag-jogging, gusto nyo po, tumakbo talaga kayo. Basta ang importante, pakisabi sa mga tabi, forward laang. Okay? Pakisabi po ng malakas, forward laang. Okay? Yan. Kabilang tayo ti Inilocano, tapno maawatan ti Tagabagyo. Praise the Lord. So, dahan-dahan man yan, amen? Or marathon man yan, or patakbo man yan, ang importante, forward. Amen po ba? Because I do believe, amen? Naalala niyo yung karera ng koneho at pagong. So, ang importante po, nakafocus tayo lagi sa finish line. Doon sa tinatawag better future. But I do believe every day, there is what we call a better tomorrow. Amen po ba? Na prepare po ang Panginoon. So, better tomorrow, better next week, better next month, and better next year, and better next after 1 decade. Ang tawag ko dyan is better future. Yan po ay na-set up na ng ating Panginoong Diyos that what we need to do is we need to march forward. Okay? Or kung gusto nyong mabilis, then run forward. Siguraduhin lang po ninyo ng inyong nilalakaran, ang inyong pong hinahakbangan because in our introduction, every time we step forward on God's path. So, malinaw po dito na walang iba tayong hinahakbangan dapat, only God's path, yung daan ng Panginoon, we can receive what He has planned, what He has promised for us, especially a better future. Are you convinced po na yung nararanasan nyo ngayon that is already planned and purpose or promise of God sa buhay po ninyo? Because sometimes meron tayong mga paghakbang na hindi naaayon sa daan ng Diyos. Kaya nakakaranas po tayo ng mga bagay na hindi po prinamis, hindi po plinano, hindi po prepare ng Panginoon. The mere fact, kung if we walk compromisingly, not in conformity to the precepts of God, yung kanya pong promise, yung kanya pong plan na prepare sa atin, yung better future, instead na nalalapit na tayo doon, instead matatamasa natin, hindi natin siya natatamasa. Kaya nais ko pong alalahanin ninyo ito, that when God give us a journey, ulitin ko po, when God give us a journey, He will join and guide us. Yan po importante. Pag binigyan tayo ni Lord ng hakbangin o takbuhin sa buhay, sigurado po ang Diyos sasamahan niya tayo, i-guide niya tayo, pero merong pong kondisyon. As long as we delight in Him. Amen po ba? As long as we delight in Him and allow Him to direct our lives. Marami pong tao ngayon, humahakbang po sila towards their what so-called future, towards what they so-called their dreams and goals, pero wala po ang Diyos doon. Amen po? Itsapera po ang Diyos. Amen? They are walking for the path that they design and desire. They are walking for this journey that never set the Lord before them. Kaya at the end of the day, they harvest frustration, they harvest sadness, they harvest loneliness. Even to the point, sabi sa Bible, because they desire a good career, they desire a lot of things, sabi doon, they'll end up nothing. Because you know what? Tandaan nyo po, ang importante po dito to march forward is the path of God. A God who give us a kind of journey. Because once He give us a journey, He surely join us and guide us. Pero siguraduhin natin na we delighted with God. Amen po ba? We delighted with God. Hindi natin pwedeng walain si Lord sa ating pong journey sa buhay. At i-allow natin siya na i-direct po natin siya sa ating pong buhay. Simula po sa araw nito, amen, beginning of this day, March 1, we march forward for a better future. Imagine niyo po, every day, pag humahakbang ka sa daan ng Diyos, sinasamahan ka ng Diyos, amen, may mga trials, may mga testing, may mga hardship, may mga pagsubok ang pagdadaanan, pero ang importante doon, ang natatamasa at nararanasan po natin, yung better tomorrow, yung better next week,
yung better next month, yung better next year, better future. Palapangin muna natin ang Panginoon Diyos before we go on sa ating pong key verses. Naintindihan po ba mga kapatid? Hallelujah. And our key verses po, in Exodus chapter 14, verse 14 to 15, sa New King James Version, ito po ay pangako ng Lord sa mga binigyan niya ng hakbangin sa buhay. Ito po ay pangako ng Lord na kung saan tutuparin niya sa mga taong humahakbang sa hakbangin na pinagkaloob niya. Sabi po dito, the Lord will fight for you. Alam niyo po, every journey, every time we move forward, there is what we call opposition. There is what we call obstacle. There is what we call enemy. There is what we call adversary. Amen po ba? Batandaan niyo po, siguraduhin niyo na yung journey na tinatahak po natin, amen po ba, yan po ay binigay ng Panginoon, because if not, wala doon si Lord. Or if ever may journey kang pinagdadaanan ngayon at nalayo ka sa Lord, then go back to God and decide to, Lord, I wanted to rejoin once again to a kind of journey that you have set before me, because there is a promise that the Lord will fight for you. I know there is a battle. Amen po ba? But that battle belongs to the Lord. Amen po ba, mga kapatid? Are you with me? Sabi po dito, and you shall hold your peace. Can you imagine that? Every day, peaceful ka. Sino ang gusto ng ganung buhay? There's a battle, there's a problem, there's a trials. Amen po ba? Pero yung peace mo, peaceful ka pa din. Sino sa inyong andyan na, grabe. Yes, totoo po. Grabe ang nangyayari sa bansang Pilipinas, garapalan ng korupsyon, nangyayari ngayon sa Iran at sa Israel, nangyayari ngayon sa ating bank account, sa ating bahay, sa bigas natin, sa bulsa natin, or anything, anywhere. Ang dami pong issues, but you still hold your peace because you know you are not worried about. Ang iba, grabe. Lahat na ng problema na napanood niya sa internet, kahit AI, kahit fake news, kinarga na sa utak niya. Kahit nga yung Senate nung last year, ginawa niya, ngayon lang daw ito nangyari. Nakalagay naman doon, pinost doon, December 1. Tapos, anong date na ngayon? March 1. Are you with me po mga kapatid? So kaya walang peace. But, kapag tayo po na humahakbang sa journey, sa daan na binigay ng Panginoon, I assure you mga kapatid, because God will never give us a journey that He never join us to guide us or direct us. Palapan muna natin si Lord, because He is guiding us, He is directing us. Amen. So sino sa inyo, peaceful ka pa rin, kahit grabe na ang nangyari? Amen. You are not worried about, because you know that battle belongs to the Lord. And sabi sa verse 15, at sinabi ng Diyos kay Moses, why you cry to me? Kasi alam niyo po, ang leader, he always cry to God. Sabi niya, ba't ang ingay mo? Why do you cry to me? At ito ang response ng Lord. Tell the children of Israel to go forward. Even ngayon, ang tanong nyo siguro, we're in church, we're in kingdom community. Pastor John, nasa Canada, kami dito sa Baguio, anong gagawin namin? Amen po ba? Anong gagawin namin? Because this is the same question for these Israelites. Despite the Lord saved them, the Lord redeemed them, the Lord rescued them, the Lord gave them such a divine journey to the promised land, despite of the promise, despite of a good plan na nangyari sa buhay nila, but still, amen po? Gusto pa rin nilang bumalik, ayaw nilang magpatuloy. At alam niyo po, ang amazing dito, ang laging command ni Lord is forward. Ayaw ni Lord na mag-backward tayo. Sabi niya, till the people of Israel or sa mga taga-Baguio, despite matindi na ang nangyayari sa bayan natin, sa ibang bansa, kailangan natin mag-forward sa journey that the Lord set before us. Palapan po natin si Lord, to God be the glory. Amen po ba? Why we need to forward? Because there is what we call better future, brighter future na inihanda po ang Panginoon. Ang iba, iniisip na, Lord, sana bumalik ka na bago kami girahin ng mga manggigera. Sana, Lord, bumalik ka na bago ma-expose yung mga corruption. No, kailangan natin manindigan, manampalataya, because we are in this world, but we are living out of conforming to the pattern of this world. Ang ibig sabihin, yung infection ng sanlibutan, we should not be infected. Amen po ba? Because we are set
apart. Pag sinabing set apart, tayo po ay bayan ng Diyos. Tayo dapat ang nagpipray nitong nangyayaring korupsyon sa bayan natin. Tayo dapat ang nagpipray sa mga nangyayaring gera sa ibang bansa. Hindi tayo yung nagpipli at nag-worry. And this is our journey to pray. Kung ano po ang mga nangyayari. And then we need to forward and to possess this better future. Proverbs 23 verse 18, sabi po, there is surely a future hope for you. Pakisabi sa iyo katabi, for you. Ayan, praise the Lord. And your hope will not be cut off. Imagine po, yung hope natin will not be cut off. Kaya nga alam niyo, sa totoo lang, yung pag-asa natin, minsan hindi lang naman natin yan nararanasan because sometimes we cross the other way. Amen, we cross the other way. Minsan, we follow our own way or others' way. Sometimes, we move backward. Sabi pa, buti na lang nung hindi ako mananampalataya kasi walang problema. Babalik ka doon. Or, you are in the right way, in the journey that the Lord set before you for your to possess, preparing yourself to possess your better future. May nakayaya sa'yo sa kanan, sumunod ka naman sa kanan. Tapos bumalik ka na naman, may nakayaya na naman sa kaliwa. Amen? Sumunod ka na naman sa kaliwa. Yan pa yung mga delikadong mga galawan, yung pakanan, kaliwa at pabalik. Pakisabi sa katabi, mag-ingat ka. Okay. Amen. Because the future is ahead of you. Amen. Ang future, hindi po backward, hindi rin sideward. Are you di po mga kapatid? Amen. Sa Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Ngayon, nakikinig ka ngayon, iba-iba ang sitwasyon mo. Nahihirapan ka, may problema ka sa anak, problema ka sa pera, may problema ka sa health. Amen po, may problema ka sa boyfriend, sa girlfriend, sa asawa. Tapos may problema ka sa bayan mo, may problema ka sa ibang bansa. Lahat ng pinoproblema mo. But still, gusto ko pong maalala ninyo na God is talking dito sa bayang Israel nang sila po is under slave po ng Babylonia. But still, sabi ng Lord kay Jeremiah, ang plano ko, sabi niya, still my plan is working, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Parang pinapakita ng Lord na yung sitwasyon mo ngayon, amen po ba, marahil yung pinagdadaanan natin, bunga yan ng consequences ng ating mga compromises. Marahil yung mga pinagdadaan natin, bunga yan ng ating pag-atras or sideward. Amen po ba? Pero hindi po nangangahulugan na hindi na natin matatamasa yung plano, yung better future na inihanda ng Panginoon. The moment na tayo po mag-decide to rejoin the journey that the Lord set before us, because on the journey, amen, there is a better tomorrow. Like what I said, better next week, better next month, better next year, better future. At talaga naman yan ay mararanasan natin once we continually walk according to the path of God. Sabi niya, plans to prosper you and not to harm you. Why people harm? Two things. Amen po ba? Two things. Why people harm? Ayan, every time we disobey the law, then harm is present. And second thing, when God allowed that harms in our life, and then wala tayong magagawa, like Job, yung kaaway, sige, sabi niya, sakta mo ang katawan niya, basta wag lang yung kanyang kaluluwa. Not his life. Minsan may mga pinagdadaanan tayong iba-ibang sitwasyon at iba-ibang kondisyon. But still, sabi niya, plans to give you hope in a future. Amen po ba? Alam niyo, our greatest hope is in the journey of the Lord. Our greatest hope is in the future. Amen po ba? Huwag mo nang balikan yung kahapon. Huwag mo nang iyakan yung kahapon. Huwag mo nang iyakan yung past. Alam niyo ba kung bakit? Because wala doon yung future mo. Meron doon lesson learned lang. Amen po ba? Walang future doon. Palapakan muna natin si Lord. Hope you understand, mga kapatid. Amen po ba? Amen. Damer Pack, sa mga magkasintahan, ang meron doon sa past, si X. Tama po ba? Amen. Si wrong, di ba? And wrong never be right. You know what I mean? Are you with me? Anyway, that's a joke. At ang iba nakakaintindi nun. So, what prevent us from possessing and advancing a better future? Ano ba yung
nakakahadlang? What prevents us from possessing and advancing a better future? Sa'yo, ano? Ikaw nakakaalam. Marahil problema, pastor. Marahil pain. Tama po ba? Pain. Saktan po ako. Marahil trials. Bago-bago ako humarap ng mga trials sa buhay. O sometimes trouble. Napatrouble ako. Sometimes threats. Tinakot ako, pastor. Iba-iba ang mga naging hadlang. But one thing that I've discovered na nagpi-prevent sa atin in possessing and advancing our better future is simply yung past natin, past mistakes, past compromise, na pinagpipilitan natin i-pattern into the present, the trying our own ways to work will, na ay, buhay ko to, huwag niyo akong pakialaman. Lord, santabi ka muna, kaya ko to. Si Lord, gusto nga niyang makalaya ka sa past. Ayaw na ni Lord na yung past na compromises, past na mistakes, gawin nating pattern sa present. Kasi yun nga ang naglayo sa'yo dun sa journey na binigay niya sa'yo. Amen po ba? So, basahin natin itong Proverbs chapter 4, verse 25 to 27 sa Amplified Bible. Ang sabi po ng Bible, let your eyes look directly ahead. Amen po ba? For where? For a better future. Yung ating spiritual eyes, yung ating pong paningin. Amen po ba? Amen. Naalala ko po ang kabayo pagdating sa karera. Nilalagyan dito ng takip, talagang focus lang talaga siya sa finish line. Parang tayo rin naman. Although ang topic natin, march forward for our better future. What about takbuhan na? Amen po. Baka kasi kahit sobrang bilis mo pagtakbo, kung binatang tumatakbo mo, napalingon ka lang, may maganda, natumba ka, or hindi, napunta ka talaga dun sa maganda. Tama po ba? Pakisabi sa tabi, that's not a kind of reward. Amen po ba? That's what we call mga bigla kang lingon, tapos hindi na natanggal yung leg mo doon. Natawag doon, nagka-step nick na. Pero sabi sa Bible, let your eyes look directly ahead towards the path of moral courage. Yan. Alam niyo, napaka-importante itong towards the path of moral courage. Kasi ito yung magpo-protect, yung paths of moral courage, mga kapatid. I want you to understand. Ito yung magpo-protect sa journey mo. Ito yung mag-i-empower sa you to continue for your journey. Ang kasunod na sinabi niya, let your gaze be fixed straight in front of you. Wow, ang ganda. Towards the path of integrity. Yung wala talagang makakapigil sa'yo. Nakapako na talaga dyan. Nakapokus na talaga. Kumbaga nag-iisip ka na ganito, yes, ayun na may pagdadaan ng problema. Yes, may pagsubok. Yes, may pain. Yes, may trials. Yes, may testing. Yes, may threats. Yes, may troubles. Pero yung gaze mo, ibig sabihin yung focus mo, fixed straight talaga. Alam mo, sana po ngayon naiintindihan nyo. Pag sinabi yung fixed straight, hindi ako kakanan, hindi ako kakaliwa, hindi rin ako tatalikod. Talagang focus lang talaga ako. Are you with me po mga kapatid? Ayan sa verse 26, sabi po, consider well and watch carefully the path of your feet. Tingnan nyo. Dapat aware kayo sa daan na hinahakbangan nyo. Ito ba'y daan na naglalapit for my better future? Ito ba'y daan alinsunod sa aking Creator? Ito ba'y daan ng Panginoon? Amen? Ito po'y daan ni Kristo Jesus o daan ito ni Christopher ang aking sinusundan. Balik na naman tayo dito. Ito ba'y daan ni Lord Jesus o baka daan ito ni Lordis ang aking dinadaanan? Ayun din po mga kapatid. Just tingnan niyo po yung dinadaanan niyo kasi baka malinaw naman sa Bible nung sabi ni Lord, I am the way, the truth, in the life. And make sure dapat si Lord, nagga-guide siya, pero siya din yung daan. Amen po ba? Ganyan si Lord. Sinasaturate niya yung buong buhay natin to make sure that we possess what He planned and promised, better future. Amen po ba? Hindi lang naman sa, next week I will preach about that. Not only in heaven na, ang iba ngayon, may corruption na, may gera na, babalik na si Lord. Mararanasan na namin ang langit. Sabi ko naman, nagmamadali ito, mauna ka na. Mauna na. Sino sa inyo gusto mauna? Amen. So tayo po, binabantayan natin po ito yung paghakbang natin. Sabi niya, in all your ways, we will be steadfast and sure. Yung mayroon kang revelation sa pagmarcha mo forward,
meron kang revelation sa paghakbang mo. Amen po ba? Sabi niyan, in all your ways will be steadfast and sure. Amen po ba? Sino sa inyo sigurado ka sa hinahakbang? If Jesus is your way, if Jesus is your guide, amen po? If you know that Jesus set a better future, alam nyo kahit sa lupa, binalik niya ang kaharian ng Diyos. I will preach that next time. Pero sabi niya sa langit, I prepared a mansion there for you. Palapangan muna natin si Lord. Amen po ba? So what we need to do in verse 27, sabi niya, do not turn away to the right nor to the left. Where evil may lurk, turn your foot from the path of evil. Kung sakali mga nakatayo ka, sabihin natin ganito, Pastor, hindi naman ako nanganganan, hindi naman ako nangangaliwa, hindi naman ako talagang tumatalikod. But check your path. If that is the path of evil, ang nilalakbangan ng isang tao, sabi niya, ilalark, lalamunin tayo dyan ng kaaway. At asa pa tayong mararanasan natin yung pinangako ng Lord na better future. Amen. Ang iba po, umaasa. Amen, umaasa. Pero the moment na hindi tayo mag-rejoin to that journey, the moment that we are not walking into the path of God, the moment na tayo po kumanan, kumaliwa, tumalikod, amen, saan tayo papunta? Doon sa daan ng kaaway. Kaya marami po akong nakitang, hindi naman talaga napabuti. Kaya nga, napapabuti lang ang isang tao pag bumabalik sa Panginoong Hesus because He is the way, the truth, and the life. Are you with me po mga kapatid? He is our promiser na nangako. He is our planner. Nangako, nagplano ng better future sa ating mga buhay. So let me encourage every one of us that while marching forward, ito na po tayo, while marching forward into a better future, amen. Kumbaga, sigurado ka na sa hinahakbangan mo na this path is forwarded to itong daan ito ipapunta sa better future. May mga bagay pa rin tayo na dapat iwasan. Are you ready po? Are you ready po? Sa mga dapat iwasan. Amen. So, naglagay ako dito ng forces kasi itong forces na ito yung mga turning points. Pag sinabing turning points, maraming mga tao dito tumatalikod. Amen. Hindi sinabing huminto sila. Dito sila talaga tumatalikod. Kahit malapit na sila sa kanilang tomorrow, sa kanilang next week, next month, o better future, lagi silang tumatalikod. Because meron pong itong apat na I want you to get reminded kasi alam niyo po, napakaganda ng plano ng Diyos despite may mga nangyayari sa paligid natin. We cannot stop that because sometimes people make it or kung niloob na din talaga yan ng Panginoon. But there's a special journey for you and for me na gusto ni Lord hakbangan natin. Ito yung tinatawag natin na pamumuhay bilang mga anak ng Diyos na kanyang pinaghaharin dito sa lupa. Number 1 po, na dapat iwasan natin, bantayan niyo po ito. Maybe some of us na corrupt for this forces or maybe some of us nakabantay. Number 1, na dapat bantayan po natin, yung tinatawag na complaining God. While walking on the path of God, amen po ba? While joining the journey of God towards a better future, ingatan natin yung mag-complain. I want to elaborate much more verses from the Bible, but about in 2 weeks ahead, 2 weeks past, nabasa ko po yung sabi ko sa inyo, yung 5 Pentateuchs, yung Genesis, Exodus, Leviticus, Deuteronomy, and Number, nabasa ko yon. At ang na-amaze ako doon sa journey na tinatawag, doon sa Exodus, Leviticus, and then Deuteronomy and Numbers. Na-amaze ako doon. Ginawa ni Lord by using His power, by using His might, para i-set free itong mga tao doon sa kanilang slavery, doon sa kanilang pagkaalipin, doon sa kanilang pagkalugmok sa kasalanan, at in-slave sila ng Egypt, and then suddenly, by the power, by the miracle of God, by the hands of God, by using Moses and Aaron, nilabas ng Diyos ang kanya pong bayan. At ito pong pinakamatindi. Provide ng Diyos ang kanilang pangangailangan. Ito ang nakatutunan ko. Once you walk the path of God, He will provide for your journey. Pwede mo palaban po natin si Lord. Amen po ba? Ang sabi po doon, amen,
Hindi na po sila nagpalingki. Are you with me po mga kapatid? Hindi sila nag-grocery. Hindi sila nag-shopping. Kasi yung damit nila hindi na luma. Hindi sila nag-order sa Shopee o Lazada. O kami dito, hindi kami nag-order sa Temo. Yung mumurahin or sa tinatawag na Amazon, mamahalin. Di ba? Hindi na. Kasi the Lord sustained them. The Lord provided everything na kailangan nila on that journey. And guess what happened? Despite pinubay sila ni Lord ng karne, pinubay sila ni Lord ng tinapay, hindi sila nagpagod magluto. Hindi sila bumili ng tangke ng gasol. Hindi sila nagkuskus ng kalderong mauling. Talagang grabe, napakaganda na nang ginawa ng Panginoon. Alam niyo dahil ang isip nila laging pabalik, hindi nila na-appreciate ang ginawa ng Lord. What they are doing is they are complaining. They are complaining. Grabe sila mag-complain. And every time nagko-complain sila, hindi po napiplease at hindi na-honor ang Diyos. Ay, with me po? Every time tayo nagko-complain, amen po ba? Hindi po na-honor at napiplease po ang Diyos. I read a lot of verses from the Bible on the journey. Even sa New Testament, there's some verse in the New Testament na hindi tayo dapat mag-complain o mag-murmur habang tayo namumuhay sa kaharian at kalooban ng Diyos. Nag-quote po ako ng one verse, although napakaraming verse nito. I hope you understand why I only quote one verse from the Bible. Kasi ayokong humaba na ito. Basta gusto kong sabihin sa inyo, lahat ng mga nagko-complain, hindi po nakaka-comply and never come up with their divine destination. Are you with me po mga kapatid? Kasi every time we complain, that is the turning point. Are you with me po? Sabi sa Numbers 11 verse 1, 1. Sabi po, now, when the people complained, it displeased the Lord. Not Moses, not Aaron. When people complained. Are you with me po mga kapatid? Sabi po, it displeased the Lord. For the Lord heard it, and His anger was aroused. Can you imagine? Bakit nag-arouse yung galit ng Diyos sa mga tao nito na nagko-complain? Alam niyo ba kung bakit? Kasi minsan ang tao walang satisfaction. Grabe, ano? Pinubide na ni Lord lahat ng kanilang kasuutan, paghain, pinubide na everything ng Lord. Kasi nga, they're in the journey of the Lord. They're in the path of the Lord. But what happened? These people keep on complaining. Narinig ng Lord ang kanilang pagreklamo at hindi po na-please. Sabi po, it displeased the Lord. Wow. So, sa iyo at sa akin po, while we are walking in the ways of the Lord, sa ating pong pamumuhay ngayon, avoid complaining. Pag alam mo na, humakbang ka sa daan ng Panginoon to pursue sa better future, Lord, nagtitiwala ako sa iyo. And number 2 po, avoid compromising His commands. So, huwag tayong mag-compromise sa Kanya pong utos. Sundin natin ang utos po ng Panginoon. Ayaw din po mga kapatid. Kasi once we compromise, turning points yan. Turning points. Marami po akong nakita na they're trying for their own. Hindi naman halata eh. Pero sa physical, nagpo-forward ka. Pero sa spiritual, stuck ka. Are you with me? Sino po sa inyo ang nakaranas na na-stuck? Ang ibang malayo nang narating, ikaw nalalayo na. Are you with me po? Na-stuck. And number 3 po, na dapat iwasan natin, maliban sa pag-complain, pag-compromise, ito po, number 3, pag-criticize. Criticizing leaders the Lord has set before us. Can you imagine, nilagay ni Lord na leader si Moses, tingin kayo sa akin, para meron pong power sa langit at pahintulot sa lupa, na pag ginano ni Moses ang kanyang tungkod, bubukas yung lupa, bubukas yung dagat, tapos doon sila makakadaan. Kasi may power mula sa langit pahintulot sa lupa. Kumbaga, partner to eh. Amen po ba? May Lord, saka may leader na, parang may great shepherd, saka shepherd si Moses. Nilagay ni Lord, and ano po ang nangyari? Kini-criticize nila si Moses. Si Moses wala namang ginagawa eh. Nagpapakumbaba, sumusunod sa Diyos, nakikinig sa Diyos. Ano po nangyari? Yung mga nag-criticize kay Moses, hindi nakatuloy sa journey. Bakit po? Kasi sila, sabi doon si Miriam nung last Sunday, nagkaketong. Kaya hindi, sa kasama sa journey ng 7 days, na-delay siya ng 7 days.
Yung mga nagkikriticize sa leader, yan, hindi na ipapanganak ng tama. Delay. Kung nagpipilitan pang mag-criticize, yan, ang tawag ko doon, 50-50. Nanganganib. Sino sa inyo ang nanganib minsan? Ewan po ba? Kasi buti lang, naalala ko, grabe, wala ako pwede mag-criticize sa leader na yan. Yan, manganganib ka, mag 50-50 ka niyan. So, si Miriam, nag 50-50. Buti na lang si Aaron, nag-repent. Ewan po ba? Kaya si Aaron, 75 na lang. At least pasado ng konti. Kada joke lang, kapatid. Pero hindi rin nakapasok si Miriam saka si Aaron sa Promised Land, doon sa journey. Bakit po? Kasi, grabe ano. Alam ko, si Aaron, hindi siya kasama doon sa tawag nito, sa nag-complain sa Lord. Pero kasama siya doon sa nag-compromise. Kasama siya doon sa nag-criticize. So, ingat tayo sa mga bagay. So, number 4, pang last. Na dapat iwasan nating comfort zone. Pag binigyan ka ni Lord ng journey, parang, okay na ito. At least, ayos na to. Dito na lang ito. Tama na. Hindi na ako magtutuloy. No. Alam pa natin magtuloy kasi meron pang inihanda ang Diyos na better, brighter, and bigger future. Hindi mo pa nakikita. Hindi mo pa naririnig. Hindi mo pa humasagi sa puso mo. Yung mga inihanda ng Lord. Kaya ayaw ng Lord na yung mga humihinto. Pag nagmarcha ka, dapat tuloy-tuloy. Amen po ba? Hihinto ka lang pag may libing na. Are you with me, mga kapatid? Pag patay na, ang iba, grabe, buhay pa, parang may libing na. Huminto. Sorry sa aking words. Parang huminto na. Bakit? Kasi hindi na alam kung ito pa ba talaga? Tandaan niyo po, ang ating pong hakbangin sa buhay nito, malayo eh. Forward talaga. Amen po ba? The more ka tumatatag, tumitibay, the more yung journey. Kaya, huwag kang mag-settle sa comfort zone. Ang iba, alam niyo yung word na comfort zone? Amen? Hindi pa yan ang pinangako ng Panginoon. Amen? Alam niyo, nung ang mga Israelite nagpahinga, ang sabi ng Lord, sasamahan ko kayo. Sabi ni Moses, Lord, kung hindi mo kami sasamahan, dito na lang kami. Ayun din po, mga kapatid. It's a kind of decision na sa journey ng buhay mo at buhay ko, hindi tayo magtatagumpay kung hindi tayo sasamahan ng Panginoon. Kasi nangako siyang sasamahan niya tayo. And again, hindi tayo mag-settle for less. Ito na ito, okay na ako. Kung noong mga unang panahon, nag-settle for less ako, okay na ito, sapat na ito, pwede na to. No. Hindi po ba? There is a divine destination na sinet ang Panginoon. There is a better future, brighter future, best future, bigger future na inihanda ng Lord doon sa mga taong hindi nagsisettle sa kanilang comfort zone. Palapan po natin si Lord, mga kapatid. And at the middle of my sharing, I like to share with you that our character and morals keep us moving forward. Sino po sa inyo makapagpatotoo yan, Pastor? That our characters and morals, yan po ang nag-iingat sa atin para tayo makapag-move forward. The moment na yung ating pong character, amen po. Kasi, yung mga satos, character yan eh. Negative character. Losing their morals. Yan po ang sisira sa ating pag-forward. But if we preserve our good character, our morals, yan, it will keep us from moving forward. Job chapter 17 verse 9, I want you to read with me, mga kapatid. 1, 2, 3. The righteous keep moving forward, and those with clean hands become stronger and stronger. Palapan po natin sila with the best clap offering. And praise the Lord. So, when we say the righteous, katumbas yan ng godly, amen po ba? Sila yung merong may matinding character o morals, sila daw po yung nagkikeep moving forward. Talagang in-specify ng Bible that they righteous, they godly, keep moving forward. Kaya pag nakikita mong nai-stuck ka, or nagbabackward ka, o nagsa-sideward ka, amen po ba? Amen. Study your character. Study your devotion. Study your focus. Study your relationship with God. Study your fellowship with the brethren, mga kapatid. Study, learn from yourself. Amen po ba? Kabantayan mo yung paghakbang mo. At sabi nga po dito, and those with clean hands become stronger and stronger. Ibig sabihin ng clean hands dito, yung hindi nagko-compromise. You know what I mean? Hindi nagko-compromise.
become stronger and stronger. But the moment that we continually compromise, we become weaker and weaker and weaker. And it's hard for someone na nagko-compromise to move forward. Amen po ba? Hallelujah. So let me encourage everyone. Number one, stay connected. Stay connected to God. It must be stay connected to God. Ang una po. Yan, stay connected to God. Brother Jason, paada lang po, stay connected to God. Siguraduhin po natin na intact ang ating pong connection sa Panginoon. Number one. Number two, ayan, concentrate to consecrate. Before I go on sa number two, kung bakit kailangan natin mag-intact ang ating connection sa Lord, amen po ba? Malalaman mo kung intact ang connection mo sa Lord eh. Lagi ka nagpipray. Lalo kang nagpapakumbaba. Amen po ba? Lagi kang nagbabasa ng Bible. Pero pag hindi ka na nagpipray, hindi ka nagpapakumbaba, hindi ka nagbabasa ng Bible, yan, mga sign yan ng disconnection sa Panginoon. Amen. Pag isang sa tabi, amen ako dyan. Amen po ba? Amen. Kaya yung tao nung panahon na yun, na mayroong greatest devotion and connection sa Panginoon, si Moses. Kaya nga si Moses is a shepherd, is a leader na nilagay ng Lord sa harapan niya, not just as a person na may boses, but a person na model. Yung kanyang kapakumbabaan, paglapit, pagdebot ng sarili niya, pagdulog niya sa Diyos, yan po si Moses. Kaya, konektado siya lagi sa Panginoon. Number two, concentrate to consecrate. Joshua chapter 3 verse 5. Yan, consecrate. Concentrate to consecrate. Na nakalagay ko, consecrate to consecrate. Sorry po, typical error again. Concentrate to consecrate. Bakit mahalagang mag-concentrate to consecrate? Media manager, please. Brother Jason, kindly change it. The first is a typical error. Concentrate to consecrate. Bakit mahalaga po yan, mga kapatid? Tingnan niyo po ang Bible sa journey kay Joshua na ito. Ibig sabihin, malapit na tayo matapos kay Joshua na. Ayan. Joshua told the people, consecrate yourselves. Huwag mong linisin yung iba, yung sarili mo mismo ang pagbigyan mo ng tuon at pansin na linisin mo. Sabi niya, for tomorrow, the Lord will do amazing things among you. So meaning to say, in the house of the Lord, in Christian community or kingdom community, within our journey, in the absence of consecration, there's no amazing things tomorrow. There's no signs and wonders. There's no great wonders that the Lord's work sa buhay po natin o sa atin po lahat. Bakit po? Kaya nire-require ng Bible na i-consecrate po, o ibig sabihin maglinis, set apart ang kanilang mga sarili, wag muna silang gumawa ng mga gawain na pwedeng magparumi or umiwas sa mga gawain na nagpaparumi sa kanila nang sa gayon ang Diyos maka-channel sa kanilang buhay. Once you consecrate, then God can easily concentrate to channel your life. Amen po ba? Maybe there are times nagagamit tayo because we are gifted. Pero hindi tayo dinadaluyan ng Panginoon because sometimes there is a hindrances. Amen po ba? Lack of consecration. Lack of consecration. Maybe, nagpapagamit tayo sa Lord pero walang consecration. So, consecration is very important because in the absence of consecration, gusto ni Lord kumilos pero wala siyang kikilusan, wala siyang dadaluyan. Are you following po mga kapatid? And sa consecration, meron ka pong aalisin. Tingnan niyo po. Sa Joshua chapter 7 verse 13, sabi po ng Lord, go, consecrate the people, tell them, consecrate yourself in preparation for tomorrow. Anong kasunod? For this is what the Lord, the God of Israel says. There are devoted things among you, Israel. Sabi niya, you cannot stand against your enemies until you remove them. Can you imagine that? Sabi ng Lord, yes, ang journey nito, you're very close to the final destination. You're almost finished for the journey. You're almost close to the promised land.
But sabi ni Joshua, sabi niya, there is a devoted things. Ano yung mga devoted things? Yung mga pinapahalagahan natin. Amen po ba? Yung mga bagay na ini-impress natin beyond God. Alam mo, sabi dito, itong mga dala-dala nila from their past. Itong kanilang mga idols, dala-dala nila in their journey. They're trying to carry that what we call past compromises sa kanila pong present and future blessing na pupuntahan nila. But sabi po dito, napakalinaw. There are devoted things among you. Sabi niya, that you cannot stand against your enemies until you remove. The moment that you remove, amen po ba? Hindi mo na kailangan tumayo. Tatayuan ka ng Diyos. Amen po ba? Hello? I remember nung si Saul, kinip ni Saul ang gusto niyang ikip. Hindi na siya tinayuan ng Panginoon. Hindi niya natapos na matagumpay ang kanyang hakbangin at panawagan ng Diyos sa buhay niya. Bakit? Hindi nag-repent Hindi nag-return sa Diyos. Hindi nag-humble. Pero si King David, grabe nag-repent, nag-return sa Diyos, nagpakumbaba. Suddenly, the Lord restore everything kay David. So consecration is very important. And during consecration, there is a removal of corruption inside of us. Are you with me po mga kapatid? During consecration, there is a removal of corruption inside of us. Because that corruption inside of us, that hinders us for our spiritual journey. That hinders us to move forward. That hinders us to possess this better future, this best future, this brighter future, this bigger future that the Lord set before us. These things that we embrace and we make as God na to the point din natin kayang bitawan at tinatalikuran na natin ang Diyos at ang journey, ang calling, ang panawagan ng Diyos sa buhay natin. Sabi niya, hindi kayo magtatagumpay, sabi sa Bible. Unless. Kaya during consecration, during fasting, merong disconnection sa mga makasanlibutan at merong removal doon sa nagpaparumi sa ating pong buhay kaya hindi makadalo yung Diyos. Sino pong dinadalo yan ng Panginoon that time? Only si Moses. Bakit si Moses? Moses always pray. He come to God, fasting and prayer. Amen. He is willing to sacrifice. Amen. Why I praise that point po mga kapatid? Para po sa atin lahat because it's easy to conform God once we decided to consecrate. Madaling sumunod sa Lord. Kaya nga ang number 3, conform His command. Madaling mag-conform once we are consecrated. Number 4, na sipo is be courageous. Be courageous. Pagdating sa journey na hinahakbangan mo na journey ng Panginoon towards a better future, once ikaw po konektado sa Lord, nagko-consecrate, nagko-conform sa command mo, that creates the spirit of courage sa buhay natin. Tingin po kayo sa akin. Tingnan niyo. Every time, intact ang connection mo sa Lord. Every time you know that you are clean and consecrated, set apart. Every time nagko-confirm ka sa command ni Lord, grabe yung boldness mo. Grabe yung courage mo. Parang si Caleb at si Joshua. Anong sabi ni Joshua? Anong sabi ni Caleb? Sabi niya, let's go. Mag-crossover tayo at mag-take over na tayo kasi inihanda na yun ng Lord sa atin. What about kung si Caleb? Ganito. I quote Caleb instead of Joshua kasi si Caleb, letter C. What about kung si Caleb? Balikan natin yung una, no? Sorry po. Mag-backward lang ako pero backward na yan. What about si Caleb? Ma-complain sa Diyos. What about si Caleb? Ma-compromise. What about si Caleb? Ma-criticize sa kanyang leader. What about si Caleb? Gusto niya na mag-settle sa comfort zone. Walang Caleb ngayon na maayos ang record. The very reason why sinishare ko po ito sa inyo because gusto ni Lord mag-rise ngayon ng mga leaders, ng mga believers, ng mga anak niya. Amen po ba? Na despite meron tayong pangit na past, meron na slave man tayo ng sin in the past, but still the journey is in front of us. Still the path of God is in front of us. Mawawala lang yung journey at destination natin and even the path of God pagpatay na tayo. Sino yung mga nag-end ang kanilang journey?
Si Korah, together with the other mga mareklamong mga leaders, mumuka ang lupa, kinain sila ng buhay, kinagat ng mga insekto, nagkasakit, nag-end ang kanilang journey. Pero hindi nila na-possess yung promise kasi while they're in the journey, amen po ba, ando na, given naman lahat. Pero alam niyo ba kung bakit? Dahil hindi sila nag-connect kay Lord. Dahil hindi sila nag-consecrate ng maayos. Dahil hindi sila nag-conform sa command ni Lord. They're not courageous. They are what? They are cowards. The opposite of being courageous is cowards. Lala, may mga higanti doon. Kakainin lang nila tayo. Para lang tayo mga apan. Ibig sabihin, grasshopper sa English. Grabe! Ganun talaga. Out of connection sa Lord, out of consecration, out of conformity to His command, pagiging cowards talaga ang isang tao. Hindi siya brave, hindi siya courageous. But what the Lord says to Joshua, Joshua chapter 1 verse 9, di ba ang verse 8 dito, devotion? Tama po ba? Ang verse 9 dito, direction. Sabi po dito, have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged. For the Lord, your God, will be with you wherever you go. Pwede bang palapan po natin si Lord? Hindi po ba? Amen. And this is the very word of today. Pastor, ang dami na nangyayari. Kami lang sa Baguio. Andiyan kayo sa Canada. Ano na mangyayari sa amin? Yes. Walang mangyayari sa inyo. Amen po ba? Kasi the Lord will never leave you nor forsake you as long as you walk His path and join the journey to march forward. Are you following po mga kapatid? Amen. You will hold your peace. Palapan nga po muna natin. So, kung nag-gets yung ibig sabihin, you will hold your peace. Amen. May dapat kayong iwasan lang. Okay? Two types of people. Ayan, patapos na ako mga kapatid. Two types of people. Number 1, forwarders. And number 2, backwarders. Ayan. May dalawang tao i-share sa inyo, ha? Alamin niyo yung sarili niyo dito. Tingnan niyo. Number 1, person is forwarders. Nagpo-forward. Yung pangalawa, backwarders. Actually, may pangatlo pa ito, mga sidewarders. May pangapat pa ito, downwarders. Pastor, yung downwarders, sabi ko, yun, pailalim. Pailalim, kakaiba yun, pastor, ha? Okay, just two lang, just two. Para hindi tayo mahirapan. Jeremiah chapter 7, verse 23 to 24. Tingnan niyo yung verse 2. Sabi po, but I give them this command. Obey me, sabi ng Lord, and I will be your God, and you will be my people. Walk in obedience to all I command you, that it may go well with you. Alam nyo, mapapabuti tayo lalo kung sumusunod tayo sa daan at sumusunod tayo sa utos ng Diyos. Mapapabuti talaga. Wala pa akong nakitang napasama na sumusunod sa Lord. Wala akong nakitang naging hampas lupa na sumusunod sa Lord. Sabi nga ni Haring David, mula pa sa aking pagkabata, wala akong nakitang matuwid na nanghingi ng tinapay sa kanyang kapitbahay, ni naghirap ni ang kanyang lahi. Amen po ba? Sapagkat kung binigyan ka ni Lord ng journey, andun yung provision niya, andun yung power niya, andun yung presence niya, andun yung protection niya. Pwede bang palakpan pa natin si Lord? Sabi niya, ang condition, kung susunod ka, it will be go well with you. And verse 24, pwede bang lahat tayo tumayo mga kapatid? In verse 24, get ready, get set, go. Verse 24, but they did not listen or pay attention. Instead, sabi po, they followed the stubborn inclinations of their evil hearts. They went backward and not forward. Aray ko po. And it reveals itong verse nito na merong mga forwarder saka meron pong backwarder. Hindi po sila nakinig sa tinig ng Diyos. Ngayon po, kung puro kayo pakikinig na lang sa internet, kaya nga sabi nga ng isang pinapanood ko kanina na nag-inspire din sa heart ko na minsan we need to listen the information na na-impart sa atin. Amen? Liitan natin yung mga tamang, kaya importante talaga, sabi niya, dapat devotion. Amen po ba? Kasi yun ang magde-develop sa atin, yun ang magdadala ng discipline, saka courage sa buhay po natin. And what will happen to them?
They followed the stubborn inclinations of their evil hearts. At ano nangyari? They went what? Backward and not forward. Wow. Alam niyo malungkot dito mga kapatid? Ang layo na ng Egypt, ang lapit na sa promise, andun na sila, oh. Andun na sila sa, ayun, amoy na eh. Ang lapit na lang. Ilang oras na lang, oh, promise land na. Ang layo na ng Egypt, pero bakit? Kasi ganun eh, pag hindi teachable, pag matigas ang puso, laging bumabalik doon sa dati. They went backward and not forward. Kaya conclusion po, backwarders are stubborn, possessing nothing from the Lord except punishment. But forwarders are teachable and possessor of the better future. Palapan po natin si Lord. Hope marami po ngayong mga forwarder ngayon. Amen po? Amen. Pakisabi sa katabi, forwarder ako. Amen po? Ayan. At ang isang forwarder, ganito ang kanyang desire and prayer. Psalms 143 verse 10. Ito yung isang forwarder ha. Tingnan niyo po. Malalaman niyo kung forwarder kayo, this must be your prayer. Anong sabi po niya ng isang forwarder? Teach me to do your will, for you are my God. May your gracious spirit lead me forward on a firm footing. Pwede mo pala po natin si Lord. Amen. So, in this simple conclusion, hindi ka tatatag at titibay sa hakbangin na binigay sa iyo ng Panginoon without the leading of the Spirit of God. Amen. Hindi ka tatagal sa journey na yan without keeping your good character and without the leading of the Spirit of God. Sabi niya, may your gracious Spirit lead me forward on a firm footing. Lord, hindi talaga ako maalis sa journey nito. Hindi pwede. Pero by your Spirit, yes, Lord, i-guide ako nito ng tama. And Psalms 37 verse 23 to 24, sabi po, the Lord makes firm the steps of the one who delights in Him. Palapan po natin si Lord. O kaya naman pala eh. Yan, pakisabi sa yung katabi, firm. Amen po, firm. The word firm dito, sabi po, si Lord ang gumagawa niyan. Ano kumbaga, para ka ng, sa fat ni Lord, para kang, alam niyo yung firm? Ano bang yung matibay ngayon? Nalala ko yung, bulldog, di ba? Bulldog. Ano pa yung isa mga matitibay na pandikit ngayon? Di ba? Oh, mighty band. Mighty band. So, grabe na, firm yan. Pag kumapit, talagang, hindi ka pwedeng, talagang paabante lang. Grabe, firm talaga, matibay. Pero ano sabi yan? The Lord makes firm the steps of the one. Sino yung pinapatibay ni Lord yung paghakbang? Nabasa niyo po? Who delights in Him. Pag sinabing who delights in Him, hindi yung mas mahal niyo pa ang internet, mas mahal niyo pa ang Facebook, mas mahal niyo ang YouTube, mas mahal niyo makasanlibutan. Guess what? Marami talaga ang hindi nakakatuloy kasi nahihila. Pero pinagtitibay ng Espiritu niya o mismo ng Diyos ang ating paghakbang sa daan niya once we delighted unto Him. Kailangan mas matindi, kailangan mas matatag dyan sa puso mo. Are you following po mga kapatid? And verse 24, huwag kayong mag-alala, 3 verses na lang po. And though he may stumble, yes, hindi prinamis ng Lord na hindi ka may stumble while walking his journey. Take it sa akin. Sabi niya, he will not fall. Yes, nasaktan. Yes, natumba. Pero hindi natisod. For the Lord, look at the verse. For the Lord upholds him with his hand. Amazing mga kapatid. Yan yung mga forwarder. Yes, I know, ikaw marami ka ng beses na stumble. Amen? Pero hindi ka nag-fall because the Lord uphold you with His mighty hands. Pag tumba mo, sinasalo ka lagi ng Panginoon. Amen po ba? Nakatumba ka, binabangon ka, ini-encourage ka, ini-empower ka lagi ng Panginoon. Sinasabi ng Lord, come on, andito ako, hawak nga kita. Sino ba sa inyong hawak ka na nga ng Panginoon, nag-iinarte ka pa? Tumba ako, prinik ako. Sabi Lord,
I am your inheritance. I am your source. Andito nga ako, hawak kita. Alam niyo kung anong nakakatakot sa buhay? Sabi sa Hebrew 10:27, ang nakakatakot sa buhay, yung mahulog tayo sa kamay o makawala tayo sa kamay ng Diyos. And two final verse. Psalms 38 verse 8, 32 verse 8. Anong sabi ni Lord? Binangon ka na ng Panginoon. Tuloy, sabi niya, tuloy tayo. Sabi niya, I will instruct you and teach you in the way you should go. Amen po ba? Amen po. Ang iba sa atin, hindi talaga na-stamp, natumba talaga, natisod talaga. Kasi lumiko ka sa kanan, lumiko sa kaliwa, umatras ka, matutumba ka talaga dyan, matitisod ka. Pero pag na-stumble ka lang, dumaan ka sa pagsubok problema, still the hands of God is in you. At sabi ng Lord, tuloy tayo because andito ako sa unahan mo. I will instruct you. Sino sa inyo ang in love na in love kay Lord? Magbibigay siya sa iyo ng instruction. Tandaan niyo po yan. Amen? Ang forwarder, hindi yan allergy sa instruction. Sino sa inyo na pag nagpipreach kami dito ng instruction, ayun na naman si pastor, makalabas nga, hindi na makasimba dito. Yung mga ganyan, backwarder ang tawag ko dyan. Kasunod dyan, backslider. Are you with me po mga kapatid? Sino sa inyo ang pagdating sa teaching, parang, sige, magtuturo ka na kung ano-ano. Pagkatapos susundin ko pa rin yung gusto ko. They are backwarders. They are not forwarders. There is no hope for a backwarder. Amen po ba? Maliban lang kapag nag-return at nag-repent sila at nag-remain kay Lord. And then, that is the restoration for the journey. Are you with me po? Kasi pag nagmarcha ka, malayo na maiwang ka. But sabi po ni Lord, I will instruct and teach you in the way you should go. Kaya dapat malinaw. Daan pa ba ng Diyos itong dinadaanan ko? Ano sabi niya? Ito yung pinakamatindi. Ang assurance ni Lord, sabi niya, I will counsel you with my loving eyes on you. Palapangan po natin si Lord. Wow. The eyes of the Lord is not haughty. The eyes of the Lord is full of love. Parang sinasabi niya, anak, naging prodigal ka na naman. Lumayo ka, pero andito pa rin ako nag-aantay sa'yo. Nilustay mo ang pinagkatiwala ko sa'yo, but it doesn't matter. The matter is, you realize that our relationship is the most important. At least you realize that you return to me because I am your father. Sabi niya, I will counsel you with my loving eye. Grabe ano? Grabe ang promise ni Lord sa mga forwarder. Instruction, teaching, counsel, that is more than enough para magtagumpay tayo to possess this better future na inihanda sa atin ng Panginoon. And you know what is the blessings? Isaiah 41 verse 10. Ano po ang sabi sa Bible? Do not be afraid. Look at the verse. Kasi for example, ngayon, you are restored to this spiritual journey that the Lord set before us. Ang dami pong mga new things, beautiful things, mighty things, good things, great things ahead na inihanda ang Panginoon. Huwag kayong matakot. Baka hindi ko kaya. No, not your might nor your power, but by the help of the Lord. Even po ba? Ang sabi ng Lord, huwag kang matakot, for I am with you. Do not be discouraged, for I am your God. I will what? Sabi niya, I will strengthen you and help you. I will hold you up with my victorious right hand. Ang kamay ng Lord kailanman hindi natalo. Pag hawak ka ng matagumpay na kamay, magtatagumpay ka din. Amen po ba? Palapan po natin si Lord. Come on, can we get the press break sa Lord? Hallelujah. Hallelujah. Tayo pong lahat ay manalangin sa Lord. Tawagan ko po si Pastora na siya po ay mag-pray po sa atin. Alam ko po, ang kanyang prayer ay dinidinig ng Panginoon sa atin. And we'll pray. Okay, let us pray. Tayo po ay yumuko. Lord God, maraming salamat, Panginoon. At tunay nga, Panginoon, na Ikaw ay laging kasama namin. Yes, thank you, Lord. In our fall, in our rising, Lord God, Ikaw lagi ay hindi ka bumibitaw sa amin. Thank you, Lord God. Jesus. You always root on us, Lord God. So we pray, Lord God, na hindi kami maging complacent, hindi kami mag-complain, Lord God. Yes. At hindi kami magstay sa aming comfort, Yes, Lord. God.
But we continue, Lord, na mag-connect sa'yo. Thank you ko. Hindi kami basta-basta ma-shake ng problema, Lord God, ma-shake um, ng aming Egypt, Lord God. Hallelujah. Kundi mas tignan namin, Panginoon, kung saan mo kami linindid, which is our true promised land, Lord Yes, God. Lord. So palangin ko, Panginoon, na mas makita namin, Lord, ang path na um, ipinapakita mo sa amin, Lord God, at hindi kami maging backwarder, Lord God. Hindi namin tignan ang aming mga kasalanan. Hindi namin tignan ang mga ah, bagay, Lord God, na nagpapalayo sa amin sa inyo, Panginoon. Kundi tignan namin, Lord God, ang mga ipinangako mo sa Yes, thank you, amin, Lord. ang mga pinapagawa mo sa amin, Yes, Lord. Panginoon. So we, Lord, lahat po ng nakikinig sa akin ngayon, Lord God, I Yes, thank you. pray, Jesus. Lord God, na bawat isa sa amin, Panginoon, ay magpatuloy, Lord God, at hindi kami mawalan ng pag-asa, Lord God, kundi mas strengthen kami, Amen. Lord God, dahil kasama namin, Panginoon, ng iyong Espiritu, Lord God, na nagpapalakas sa amin, Panginoon. So we thank you, Lord God, sa iyong mga salita na napakinggan namin. At maging forwarder kaming lahat, Yes. na nakikinig sa iyong mga salita. At hindi kami basta-bastang mabuwal, Lord God. At kami ay maitanim, Lord God, sa lupa na dapat kung saan kami ay maitanim, Panginoon. Thank you, Lord God. We bless your name. At ikaw palagi, Panginoon, ang siyang manguna sa aming buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless po. Palapan po natin si Lord. To God be the glory. Maraming salamat po sa inyo pong pakikinig sa church. At patuloy tayong humayo at mapakarami. Dala tayo ng maraming mga kaluluwa sa harapan ng itong huling panahon. And we'll see you po next Wednesday. At God bless po sa lahat. Sa lahat po naman nakikinig sa online. And share po ang ating live streaming. God bless po. Balik po sa inyo sa church. ating Panginoon. Amen. So yan po, maraming pong salamat sa ating pastor na grabe po ang kanyang willingness, sa kanya pong sacrifices sa paghatid ng salita ng Diyos papunta po sa atin. Amen. So ngayon pong umaga tayong lahat tayo malaya pong tumayo at tayo po'y patungo sa ating pagbibigayan. To encourage everyone sa atin pong pagbibigayan. Hindi po tayo lugi. Amen po ba? Hindi po tayo nawalan kung hindi tayo po'y lalong pinagpapala at binibless po ng ating Panginoon sa lahat po ng ating mga pangangailangan. Amen? So yan po, nabanggit nga po sa preaching ni Pastor kanina na minsan nangyayari po sa atin, pero dahil po sa ating mga compromises, yan po, sa ating pong pagsuway, pero still, God, yung pong Panginoon ay lagi pong nariyan para po sa atin to teach us, yan, to encourage us na magbigay po tayo at ibigay po natin ang nararapat po para sa ating Panginoon. Amen. Thank you, Sister Sandra. Amen. Amen po. Sige po, tayo pong lahat ay manatiling nakatayo. Amen. Tayo po'y manalangin at tunay na ang Diyos po ay tapat sa atin. Tunay na ang Diyos ay nagpapala po sa atin. Even may mga times po na tayo po'y nagkukulang po sa atin pong Panginoon, pero still our God is here para po sa ating lahat. Amen? Tayo pong lahat ay pumikit at tayo po'y manalangin. Iniyahan ko po si Brother Jason na siya pong manalangin ng ating tithes and offering and closing prayer na rin po. Amen? Hallelujah. Sige po, tayo po ay manalangin sa ating Panginoon, sa ating natapos po nating gawain ngayon at sa ating allow sa ating Panginoon. So, let's close our eyes po and bow down our heads and let's seek to the Lord once again po ngayong umaga. So, hallelujah Lord, hallelujah. God all-knowing and powerful, God all-knowing, Father God, Lord, Almighty God. Hallelujah Lord, we thank you again, Father God, for this wonderful morning, Lord, na kami mo muli ay narito, Lord, sa iyong tahanan. Na kami, Lord, na narito, Father God, na patuloy, Lord, na seeking your presence, seeking your kingdom, Father God. And Lord, we thank you, Father God, for our life na po sa
bawat isa po na narito, Father God, Lord, na we start, Lord, our month, Father God, na inuna ka po namin, Father God, Lord, we will never, hindi wala pa rin pagpapalit, Lord, sa kahit anong bagay, Father God, ang iyong presensya, Lord, sa aming buhay, Lord. We grateful, Father God, na kayo, Lord, ay meron na kilala po namin kayo sa aming buhay, Father God, Lord, Father God. We start our month of March, Father God, na patuloy, Lord, na mag-move forward, Lord. We will never look backward, Father God, but Lord, we continue to move forward, Lord. We will never rely on our past compromises, Lord, sa aming buhay. We will never, Lord, be patterning our lives for our past compromises, Father God. Lord, we pray, Father God, na Lord, we continue to move forward. We continue, Lord, to look forward, Father God, sa mga iplinano mo sa amin, Father God, Lord. We pray, Father God, sa mga napakinggan po naming salita, Lord, gamit po ang aming buting pastor, Father God, Lord. I always pray, Father God, Lord, inaangat po namin ang kanyang buhay sa inyo, maging kay Pastora at kay Caleb, kay Ate Shirley, at ang buong kanilang family, Lord, na we pray, Father God, Lord, na we continue, Lord, Father God, na magamit ang kanilang buhay for your glory, Father God, and Lord. We thank you, Father God, for this wonderful morning, Father God, Lord, sa mga kapatiram ko po na nasa likuran ko po, Father God, maging, Lord, sa mga kinasarapan, hanggang sa may media team, Father God, and Lord, we pray, Father God, na patuloy po kaming magtipon, patuloy kaming mag-unite, patuloy po kaming gumawa sa iyong kalooban, because, Lord, that your will be done, Father God, not our will, Father God. And Lord, we thank you, Father God, again. Uwi po kaming dala-dala itong mga salitang to, Father God. May nourish our soul and spirit, Father God. Tumanin po sa aming mga puso't isipan, Father God. And Lord, sa aming pong kalob sa inyo, Father God, aming kapika po, Father God. Lord, we pray, Lord, na itong mga pananalaping ito, Lord, magamit, Lord, for your kingdom alone, for your advancement, for your improvement, and Lord, for the expansion, Lord, ang aming gawain, Father God. And Lord, sa pinagpipariwan naming stadium, Father God, Lord, we pray, Lord, na kami, Lord, as we look forward, Father God, sa plinano mo sa amin, Lord, we claim it, everything, Father God, ang mga pinaplano mo sa amin, Father God. And Lord, thank you, Father God, sa araw na to. And Lord, we grateful, Father God, na kami natipon mo muli, Father God, sa iyong tahanan. Thank you, Lord. We honor you, we love you, we honor you. In Jesus' name we pray. Amen. Po, muli, magandang araw po sa inyong lahat at blessed Sunday po. Malaya po nating kamayan ng bawat isa. Yan po at this coming Wednesday po, muli po tayong magsama-sama sa atin pong bahay, sambahan. God bless you po and shalom everyone. Good day po sa inyong lahat. Binabago na po araw-araw.